Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako naman po yung lingkod, Evelyn Garcia, at ito ang Buhay Unleashed sa 92.3 True FM. Nandito na naman kami para gabayan kayo sa buhay para sa mas matagumpay Mas masaya. at mas makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed. May asawa ka na ba? Kung wala pa, may bala ka pa bang mag-asawa? Kamusta na ang relasyon ninyong mag-asawa? Okay ba? Hindi okay? Sana okay na okay. Yan po yung panalangin po namin sa mga may karelasyon po ngayon. Sana okay na okay ang inyong pagsasama. But the good news, kung di naman po okay, may mga solusyon naman po para maging okay na okay ang inyong pagsasama. Yes, hindi lang okay. Mas maganda okay na okay. Alam mo bang pwedeng gumanda o mas gumanda ang iyong pagsasama? Yun po ang gusto namin mangyari. Kung pangit po ang inyong pagsasama ngayon, pwedeng pagandahin. Kung maganda na ang inyong pagsasama, pwede pang lalong pagandahin. Kaya ngayon, pag-uusapan natin kung ano-ano ang dapat gawin para mas mapaganda ang pagsasama ng mag-asawa. Kaya makinig po kayong mabuti dahil may mga tips po kami na pwede nyong gawin para mas lalong gumanda ang iyong pagsasama. Kaya lang, tips lang po ito. Kung di nyo gagawin, wala rin mangyayari. Sa ating episode na So happy together! Yun po gusto namin mangyari, that you'll be happy together. Sa anong action mo, pag-uusapan naman natin ano-anong magandang action kung hindi ka na masaya sa trabaho mo. Ay naku, napakadaming tao po ngayon ang dumadanas po sa ganyang sitwasyon na hindi na sila masaya. Sa isang pag-aaral nga po nabasa ko, mahigit daw pong 80% ng mga empleyado hindi masaya sa trabaho at ang problema nila, Sir, ano ang gagawin ko kung hindi na ako masaya sa trabaho ko? Yan ang problema. Yes. Pero bago yan ha, simulan muna natin ang ating programa ng Believe It or Not segment. Itong parte ng ating programa na nagbibigay po kami ng mga paniniwala na pwedeng magpaganda ng buhay mo. Take note, ulit-ulitin po namin to ha. Yung i-share po namin sa inyo, pwedeng magpaganda ng buhay nyo. Pero hindi po sigurado. Kasi kung hindi nyo lang po paniniwala at gagawin, yung share po namin sa inyong paniniwala, wala pong mangyayari. Yes. Ang Believe It or Not quote natin ngayon ay, happy people do not necessarily have the best things. They simply appreciate the things they have. Sabi yan ni Warren Buffett. Isa po sa pinakamayaman na tao sa buong mundo. So, ang pag-uusapan po natin ngayon yung taong masasaya. At base po kay Warren Buffett, ang masasayang tao daw ho ay hindi necessarily lahat ng gusto nila meron sila. Hindi po. Ang masasayang tao daw po, sabi ni Warren Buffett, ay simply kung ano yung meron sila, ina-appreciate nila at nagpapasalamat sila. Ito po ang good thing about this. Ibig sabihin, kahit sino, Pwedeng sumaya. mayaman, Oo. mahirap, ikaw, habang nanonood ka sa amin, pwede kang sumaya. Kung paniniwalaan mo, yung paniniwalang sineshare namin sa iyo, na pwede kang maging masaya anuman ang estado ng iyong buhay. Oo, kung maa-appreciate mo lang, di ba? Dagdag pa nga ni Joyce Meyer dyan there's no happier person than a truly thankful, content person. So yun daw po, isang sikreto daw po para maging masaya at paano ma-appreciate yung mga bagay na meron ka. Ano yun? Ano man ang meron ka ngayon, tingnan mo. Pasalamat ka. Makontento ka sa meron ka ngayon. Oo. Meron kang asawa, pasalamat ka. Ang problema, kaya tayo kuminsan hindi ka pasalamat. May asawa nga ako, pero ganito naman. May bahay nga naman ako, butas-butas naman. May kotse nga ako, madalas na masira. Kaya ka malungkot eh. Nakatungo ka doon sa mga pangit na meron ka. Ba't di mo na sabihin, salamat sa bahay, salamat sa kotse, salamat sa asawa ko. Ay, sasayo ka. Nakita ka na ba ng taong mayaman pero malungkot? Pero meron mga taong mahirap pero masaya. Yan. Yung po Oo. ibig namin sabihin sa inyo na may mga tao po, ang yaman-yaman, pero bakit malungkot? Kasi nga po, hindi nila ma-appreciate yung meron sila. Meron silang pera, kulang pa. Pero may mga tao po, kukunti lang po meron sa buhay. Pero ang sasaya, bakit? They learn to appreciate kung ano yung konting meron sila. Yung po yung sikreto na paano sumaya sa buhay. Oo, kaya nga maganda yung isang quote trade your expectation for appreciation and the world changes for you. Ayan, ang ganda po paalala po ni Anthony Robbins po ha. You trade your expectation with appreciation. Ano yun? Palitan mo daw yung expectation mo ng pagkapasalamat. Kaya ka palagi naiinis eh. Dapat sana ganito. Dapat ginawa niya to. Dapat ganito nangyari. Kada dapat at kasasana mo, lumulungkot ka.
Anong dapat? Dapat daw yung mga dapat na mangyari, pasalamatan mo ng appreciation. Ay, thank you. Palitan mo. Itong oo. bagay na to nangyari. Eh, thank you. Sabihin, yung mga nangyari, yun ang pasalamatan mo. Huwag yung hindi nangyari, doon ka nakatingin, kaya palagi ka malungkot eh. Oo, tama yun. Isa pang paalala, ha? Appreciate the people around you if you don't show appreciation to those that deserve it. Diba? They learn to stop doing the things you appreciate. Yan po ang mangyayari po. Pag meron po mga taong nandyan sa paligid mo, at hindi mo in-appreciate, hindi mo Oo. pinasalamatan, one day po magtataka kayo, yung mga dating ginagawa nila na nakakatulong sa'yo, Hindi na hindi niya na gagawin. ginagawa. Bakit? Feeling nila, hindi mo na-appreciate yung ginagawa nila, ba't pa nila gagawin? Kaya napaka-importante po, learn to appreciate the people, even the simple things you're doing. Say thank you. Yes. Kasi a person who feels appreciated will always do more than what is expected. Yung po, kaya napaka-importante po Oo. yung simpleng thank you. Ay, naku, paul. Ay, honey, ang sarap-sarap na pagkain mo. Lalo siya mag-iisip ng maraming pagkain na tunay na masarap na sasaya ka. Yung anak mo, anak, salamat sa pagtulong mo sa akin. Hila pa ako hangin ng tumayo, tinulong. Ay, every time makita niya, tatayo ka pa lang, nandiyan na siya. So my point is, learn to appreciate. Kaya And you'll be happy. Kaya kahit ano man ang yung kalagayan o pinagdadaanan, pwede kang maging masaya. Kung paniniwalaan mo yung sineshare namin sa inyo na believe it or not, not. dapat doon kayo sa believe it. Paniwalaan nyo po that happy people do not necessarily have the best things in life. They simply appreciate the things they have in life. Yes. At syempre, pag na-appreciate mo yung meron ka, masasaya ka. Yung po sana gawin nyo para mula sa araw na to at sa susunod pang araw ng buhay nyo, masaya kayo. Bakit? Marami kang palaging pwedeng pasalamatan na meron ka ngayon. Be thankful and be grateful. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw! Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Ako po si Vic Garcia. At Abilene Garcia. Dadako na tayo sa ikaw mismo. Anong action mo segment? Tandaan natin ha, you are what you do, not what you say you will do. Ito'y paulit-ulit po namin sinasabi sa inyo. Hindi pwedeng puro ngawa, dapat may gawa. Ikaw ay produkto ng iyong mga ginagawa, hindi na yung mga sinasabi. Kasi nga po may mga tao, dak-dak ng dak-dak. At ito dapat gawin, ito dapat gawin, ito gagawin ko. Wala namang ginawa. Tapos nagtataka pa siya, ba't hindi gumaganda buhay niya? Because you're a product of not what you say. It's what you do that change your life. Sa segment na ito, hahanapan natin ng aksyon ang mga sitwasyon na nangangailangan ng solusyon. Yan, anumang sitwasyon nandun po kayo, may solusyon yan. Kaya lang kung minsan hindi nyo alam. Kaya dapat hahanap tayo at kailangan po magtulong-tulungan tayo para makahanap tayo ng aksyon sa anumang sitwasyon na meron po kayo. Ang sitwasyon natin sa araw na to ay ano-ano ang magandang aksyon kung hindi na masaya sa trabaho mo. Yan. Sir Vic, ikaw, ano aksyon mo? Okay. Ano-ano magandang aksyon kung hindi ka na masaya sa trabaho mo? Magandang tanong yan. Dahil sa totoo po, napakarami pong empleyado ngayon ang hindi masaya sa trabaho at nag-iisip na kung anong magandang aksyon sa kanilang sitwasyon. May mga taong nagbabalak na po mag-resign. Yes. Yan po, isa sa nakikita nilang solusyon sa kanilang problema. Okay, ito pa napaka-importante. Kung yan ang sitwasyon mo ngayon, ito lang gagawin mo. Alamin mo kung bakit hindi ka na masaya sa trabaho mo. Pag nalaman mo kung ano ang nagpapalungkot sa'yo, alam niyo po mangyari, malalaman mo na kung anong susunod mong aksyon. Oo nga, Magkakaintindihan, ha? no? So, Oo. ang tanong niyo kasi kung ano yung gagawin. Ito na po. Ang una-uno at simpleng gagawin niya, bakit ka ba hindi masaya o ano ba ang nagpapalungkot sa sitwasyon mo? So, isip. So, Baka kailangan po. baka naman pagod ka lang. Yan, pwede yan. Diba? Kasi kapag pagod, wag kang sumuko. Magpahinga. Baka pagbalik mo, okay ka na. Kasi baka yun ang dahilan bakit sinasabi niya na, naku, hindi na ako masaya, pagod lang Totoo pala. po yan. Pag pagod ka po sa trabaho, normal hindi ka masaya. Kaya dalasan po, ang problema, akala nila pag pagod na, ay, pag-i-resign na ako, tigil na to, ayoko nang gawin to. Please, identify, pagod ba ang dahilan ba't di ka masaya? Isipin mo, pasok ka ng maaga, gigising ka ng maaga, matatraffic ka, pagdating sa opisina, pagod ka, pagod ng bahay, matatraffic ka na naman. Kaya pagod ka na. At dahil doon, ayoko na, tigil na to. Yung point pa na lang natin minsan.
Kung yan po ang problema nyo, we have a good news. May May solusyon yan. Ang unang solusyon, Power nap. kapag pagod, magpahinga. Yeah, o kaya mag-power nap ka, o kaya mag-file ka ng vacation leave, magbakasyon ka, mag-relax ka, magpamasahe ka. Diba? Yun po, isang bagay po. Oo. Kung napapagod ka sa biyahe at sa trabaho mo, tama po yung sinabi ng Amelin. Pwede pong power nap. Kung meron kang 15 minutes break, okay? AM break. Kung pwede, kumisa ka na muna kumain. Kumisa kasi kakakain mo lang naman ng breakfast. Ba't hindi mo i-power nap yung 15 minutes? Alam niyo, yung 10 to 15 minutes na pumikit ka, pag isip mo, huy, lalo na pag lunch break, mahaba-haba yun. May 1 hour, iba 30 minutes ang break. I-power nap mo yun, kumain ka na mabilis, tapos power nap mo, mararamdaman mo para bang, feeling ko pagkatapos kong matulog. Take note, science po ito, pinag-aralan po that power nap is very good sa ating pangangalaga. Alam mo, kanina may kausap nga ako sa telepono. Sabi niya, grabe talagang pagod na daw siya sa trabaho, tapos nagda-drive pa siya ng malayo. So ginawa niya, nag-nap daw siya ng 15 minutes. No, tabi mo lang. Oo. And then after that, na-recharge na siya. Instead na at that time, sumuko ka na, ayaw mo na. May ibang tao Diba? naman po kasi kaya napapagod ito. Biyabahay papuntang opisina. Ano ginagawa? Tingin ng cellphone. Tapos takas siya, ba't pagdating ng opisina, pagod siya? Pagod na. Ba't hindi ka matulog sa biyahe? Oo. Pauwi, ganun din kami po. Dati, sumasakay po kami ng bus, dati tulog lang yung ginagawa mo kasi wala ka ba? Dahil may cellphone na ngayon, pwede manood ng movie. Napapagod ka kuminsan po. Saan tabi niyo muna yung cellphone? Ipahinga niyo po yung oras na yon. Makikita niyo, ang laki po ng pagbabago sa inyo, pakiramdam at malamang di na kayo malungkot. O baka naman may nakasamaan ka ng loob. Diba? Kaya Dagdag ko lang hindi kanina, ka na masaya. kuminsan pagpagod yun, mag-vacation leave, pwede ka pong Yes, na-mention ko nga kanina. pwede niyo pong gawin yun, Oo. pwedeng huwag kayong pumasok muna ng Sabado. Bakasyon, oo. Magbakasyon, pahinga na sa 2 araw, malaki po ang tulong nun at pagbalik mo, baka masaya ka na. Oo. Ito naman isang problema. Ito, bakit ka hindi na masaya? Baka naman meron kang nakasamaan ng loob sa opisina, di ba? Boss mo, o kaya subordinate mo. Kapag masama ang loob, edi itama ang loob, Yeah. di ba? Kung kailangan magpatawad. Kung kailangan humingi ng tawad, edi humingi ng tawad. Kapag tama ang loob mo, malamang sasaya ka na. Kaya nga, Gaya nung dati. sabi nga po ni Ma'am Abilin, sama isayin ko na Ma'am Abilin, pag masama ang loob, itama ang loob. Yes. Ano man ang sitwasyon mo, galit ka, inis ka, normally pong, kung po niya, masama loob mo At kadalasan po, ang kailangan po sa sama ng loob, pagpapatawad. Yes. Patawarin mo yung taong nang inis sa'yo, nagkasarkay sa'yo, nang down sa inyo, nagkaya sa'yo. At dahil po itong mga bagay na to, parang feeling mo, ayoko na trabaho ito, hindi na ako masaya. Hindi po. Ang ugat po nun kasi, hindi ka mapagpatawad. O kaya, may nagawa kang mali at every time makikita mo yung taong yun, parang nahihiya ka. Parang napapagod ka pag nakikita mo siya dahil alam mo may kasalanan ka. Ano mangyari doon? Hindi ka na masaya. Tama. Ayan ang solusyon. Humingi ka ng tawad. Alam niyo po, pag ginawa niyo, bigla na lang, okay naman pala ako sa trabaho ko. Yes. Hindi naman pala ako dapat mag-resign. Kasi po, pag nag-resign po kayo, ang laki po ng mga bagay na magbabago sa buhay niyo at di ka sigurado sa nag-resign ka, maganda yung pupuntahan niyo. Or baka naman kaya ka hindi masaya, may Yeah. financial pressure Yeah. ka. Kinakapos ka sa pera. Madalas naging sanhi ito ng kalungkutan sa trabaho, di ba? Ang dapat mong gawin ay ihiwalay mo ang problema mo sa pera sa trabaho. Yeah, so, Kasi baka lalong lumaki ang problema. May problema ka na sa pera, baka mawalan ka pa ng trabaho. Alam mo bang pwedeng maging masaya sa trabaho kahit na may problema ka Yeah. sa pera? kadalasan po, ang dahilan bakit may mga taong malungkot ito, habang nagtatrabaho, ano pambayad ng kuryente, pambayad ng... So, feeling niya, yung Oo. trabaho ang dahilan, ba't siya malungkot? Hindi po. Ay nagpapalungkot sa'yo yung mga problema mo. Yung trabaho Financial mo, pressures. walang connection sa problema mo, sa pera na nagpapalungkot Oo. sa'yo. So, ang unang-una mong gagawin, ihiwalay mo yung problema sa pera sa trabaho. Kasi tama po yung sinabi ni Ma'am Avelin, ang masakit po, akala mo yung trabaho mo problema, baba kasi nasweldo dito, kaya marami kang problema sa pera. Hello, magastos ka kasi, kaya marami kang problema sa pera. Ang mangyayari, mag-resign ka. E di lalo lalaki problema sa pera dahil ilang araw ka walang trabaho. Magpapatong-patong, mangungutang ka, isang araw magugulat ka na, ay mas malaki problema ko sa pera. Correct. So una-una, ihiwalay yung problema sa pera sa problema sa trabaho. Or baka hindi ka masaya kasi baka may hinahanap ka na hindi mo makita sa trabaho mo ngayon. So, seryosohin mong pag-isipan ng mga hinahanap mo, di ba? O baka maghanap ka ng ibang trabaho na sasaya ka o dapat siguro
magsimula ka ng sarili mong negosyo. Yan, Those may mga things, pagkakataon naman po talaga, kaya hindi ka masaya ito. May hinahanap ka na hindi na mo wala doon. makita. Oo. May gusto mong maramdaman na hindi mo maramdaman sa trabaho mo. May mga pagkakataon po ganun. Pag ganun po ang sitwasyon, baka pwede mo na i-consider maghanap ng ibang trabaho o baka naman ang puso mo ay talaga gusto mo na magnegosyo. So, seryosohin mo, sabi nga mabili, seryosohin mong panalangin, pag-isipan, Lord, at panalangin. Ito po importante, Lord, mag-i-resign na ba ako? Tatayo ba ako? Ano ba yun? So, hingin mo po yung tulong ng Diyos sa sitwasyong ito, makakatulong. Tama sinabi mo. Bago ka gumawa ng anumang malaking desisyon, Lalo na yung pag-i-resign. oo, humingi ka ng gabay sa Diyos na nakakaalam ng pinakamaganda para sa buhay mo. So, sa mga pagod na sa trabaho, hindi na masaya sa trabaho, yan po yung mga bagay na pwede nyo. O, recap lang ha, ano magandang aksyon kung hindi ka na masaya sa trabaho mo. Simpleng-simple, alamin mo kung bakit hindi ka masaya. Pag nalaman mo na kung bakit hindi ka masaya, solusyonan mo yon. At kadalasan po, hindi resignation ang solusyon pag hindi ka na masaya sa trabaho. Yes. Malamang hindi namin alam kung bakit ka malungkot sa trabaho. Pero ano man ang yung dahilan, kailangan mo itong malaman. Kapag alam mo na yung dahilan, madali mo na itong masusolusyonan. Kung kailangan mo pa ng dagdag ng tulong, please itanong mo lang sa amin, padala lang kayo ng message sa aming YouTube channel or sa Facebook account ng Buhay Unleashed. Sana marami kayong natutunan sa ating mga pinag-usapan. Mamaya, sa itanong mo lang segment, pag-uusapan natin ano-ano ang dapat gawin para mas mapaganda ang pagsasama ng mag-asawa. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Diyan lang kayo. Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Vic Garcia po muli. At Abiling Garcia. Dadako na tayo sa pinakahihintay mong segment na itanong mo lang. Dahil ang paniniwala po namin, when you don't know, don't guess. Sa Ask. Tagalog, kapag hindi mo alam, huwag mahula. Itanong mo lang. Yan. Yes. Kapamilya, may asawa ka na ba? Kumusta na ang inyong pagsasama? Kung wala pa, may bala ka pa bang mag-asawa? Ayon sa aming pag-aaral, meron daw 4 na klaseng mag-asawa. So, hanapin ninyo kung nasaan kayo. Okay. Una, Masaya at tunay na nagmamahalan. ayan, ito po yung mga ideal mag-asawa. Gusto niyo yung nakita yung ang saya-saya nila, tunay silang nagsasama na maayos, ang ganda-ganda ng buhay. Yan ang gusto natin. Yes. Normally, ang theme song ng mga tao nito ay I love you more today than yesterday. Oh, ano? Susunod na linya. But not as much as tomorrow. So, yan po yung mga taong truly in love. At yan po yung pangarap ng halos lahat na mag-asawa. Tunay na masaya at nagmamahal. Mantakin mo, I love you more today than yesterday ba naman ang theme song mo? Diba? Pangalawa ng klase ng relasyon ng mag-asawa. Ito yung mga mag-asawa na malapit ng maghiwalay. Yan ang problema. At malamang ang theme song nila ay Just once. Ano yun? Ito yung lyrics yun. I did my best, Correct. but I guess my best was not good enough. Cause here we are right where we were before. Seems nothing ever changes. We're back on being strangers, wondering if we ought to stay or head out the door. Ano siya? Palabas na. Just once. Ayan. Ito po yung mga taong nagbibilang na Isa ka na lang. Pag inulit mo pa yan, hihiwalayan na kita. Yan. Tanong, may kilala ba kayo mag-asawa ganyan? Malapit na maghiwalay. O baka kayo na yun. Malapit na kayong maghiwalay. Kaya sabi nga nung kanta, di ba? Back where we were before. Na parang Since stranger nothing na sila. ever changes, na naman Wondering nagbabago. if we ought to stay or head on out the door. Kaya ang sabi niya, Isa ka na lang sa just Tagalog. once. Pangatlong klase ng pagsasama. Ito yung hiwalay Ayan. na. May mga mag-asawa po ngayon na inis na, naasar na, kahiwalay na. Oo. Pwede ba po silang hindi pa legally separated? Kasi mahal ang annulment, ano? Hindi pa legally separated, pero hindi na po sila nagsasama. Yan po yung isa. Kung minsan naman, hindi na sila nagsasama, may kasama na silang Nako. iba. Or kung minsan naman, legally separated na, may kanya-kanya nilang bagong asawa. Yan po yung mga hiwalay na. Malamang ang team song mo ay Saan? Saan ako nagkamali? Ito yung mga tao bang feeling na kasi po, ito yung mga tao nag-invest ng 10, 15, 20 years sa kanilang relasyon. Tapos,
maghihiwalay, di ba? Parang, kumisan, kahit hiwalay na kayo, biglang babalik sa'yo. Paano ako nagkamali? Ba't kami naghiwalay? Oo. Kumisan, tinatanong mo po yun sa iyong sarili. Para sa mo, saan ako nagkamali ang puso ko? Ngayon, sawi. Oo, ngayon sawi. Nako. Pang-apat na klase. Ito yung mga mag-asawang nagtitiisan na lang. Ayan, ito po yung mga mag-asawang magkasama pa sa bahay. Pero inis na sa isa't isa. Walang balak maghiwalay. Maybe because kanilang mga anak o because sa kanilang reliyon, sabi ng Diyos, sabi ng simbahan, o kaya dahil sa kanilang kayamanan, ang hirap paghiwalayin ng kayamanan. Masyadong madami. So what happens is, nagtitiisan po sila sa isa't isa. May kilala ba kayong ganyan? Ay, Yung nako. May naman isa pang Yung iba naman, nagtitiisan ito. Wala po silang third party. Talaga, pinagtitiisan nila, makasama sila sa loob bahay, pero gigil na sila sa isa't isa. Ikaw ba yan? Ang masakit na katotohanan, maraming mag-asawa ngayon ang nagtitiisan na lang. Sa totoo lang po, kung pag-aaralan Diba? po natin yung apat, yung una po yung nagmamahalan, pangalawa po ay yung Malapit na maghiwalay. pangatlo hiwalay na. Hiwalay na. Ito nagtitiisan na lang. Sa totoo lang po sa aming pag-aaral, ang pinakamaraming grupo ay mga nagtitiisan na lang. Yung talagang ayaw na sa isa't isa pero nagtitiis na lang. Yes. Hindi po maganda yun. Kaya sana makinig po kayo mabuti. Anumang sitwasyon nando kayo, anumang party, anong classification kayo, makinig kayo dahil may solusyon pa yan. Kaya ikaw, kamusta ang iyong pagsasama? Kaya ikaw mismo, kung minsan, right na habang nakikinig kayo sa amin, nanonood kayo sa amin, ay naku, asawa ko, ay, yung kaibigan ko ganyan, yung pinsan ko ganyan. Kung may asawa po kayo, huwag niyo muna silang intindihin. Intindihin niyo po sila mamaya pagkatapos ng programang ito. I-share niyo po tong video na to sa kanila. But habang nanonood at nakikinig ng programang ito, ay intindihin niyo kayo. Kasi yun po ang pinaka-importante relasyon sa buhay niyo. Yes. Yung relasyon niyo sa asawa niyo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ano-ano ang dapat gawin para mas mapaganda ang pagsasama ng mag-asawa. Mas mapaganda o kaya naman mas gumanda. Kung pangit, gumanda. Kung maganda na, mas gumanda. Kasi maraming paraan talaga para mas mapaganda ang pagsasama. Kaya bibigyan lamang namin kayo ng ilang suggestions. Ang tawag namin dito ay 10 utos sa magandang pagsasama. Yan. Number 1, utos. Paggising sa umaga, huwag munang mag-agahan kung hindi mo pa siya nayayakap at Ayan. nahahagkan. So, unang-una po, dapat huwag kayo ibang gagawa ng kahit ano. Kumisa kasi gumawa na kayo ganito, gumawa na kayo ganito, gumawa na ganito. Hindi po. Huwag muna mag-agahan. Hagkan muna at yakapin na yung asawa. Promise po, magkakaroon po ng magandang epekto to sa inyong relasyon. Kasi kung talagang love mo siya, dapat siya muna bago ang iba. Yan. So, Diba? napaka-importante po nun, ha? Huwag munang gumawa na ibang bagay. Hagkan at yakapin ng iyong asawa. Promise po, mararamdaman po ng asawa niyong mahal na mahal niyo siya. Yan ay pagkatapos muna pag-pray, ha? Okay. Sabi nga ni Lemony Snicket, no, morning is an important time of a day because how you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to. Kaya po, start the day right. Ako po, especially kayo ng mga abilin, we start the day right, we pray. Lord, Yes. ano yung dapat namin gawin sa araw na ito? We pray. After that po, we say to it, we kiss, at we embrace po dahil napaka-importante po, simulan po natin ang araw na padamag po natin sa ating asawa ang ating pagmamahal. Sabi naman ni Jimmy Johnson, the difference between ordinary and extraordinary is that little extra. Yan, yung extra po. Kami nga po, meron po kaming habit na ginagawa ng smile, Smile, good morning, kiss, embrace, embrace. hug. Sabi ng anak namin, di ba't may hug na may embrace pa? Ang tawag doon, extra. Ayaw mo nun, 2 hug ang makukuha mo. So, sa mga may asawa po kayo, please make sure you do that. Do not leave the house without hugging or kissing your spouse. Makakatulong po yan. Number 2, kapag nagkamali ka, mag-sorry ka. Kapag siyang nagkamali, hintayin mo siyang mag-sorry. At kung hindi siya nagsusorry, ikaw na ang mag-sorry. Lapitan mo at yakapin mo siya dahil hindi importante kung sino ang may kasalanan. Ang mas importante, kayo ay nagkabalikan. Yan, napaka-importante. Kumisa po, napaka-issue sa atin na, siya naman may kasalanan. Pag-isipan niyo mabuti, importante ba kung malaman natin kung sino may kasalanan? Mas importante ba yun na sira ang inyong samahan? Yes. Di ba mas importante kayong magkabalikan? So, ganda po ng payo ng mga abilin. So, kung nagkamali ka, sigurado ka, mag-sorry ka. Sir, siya nagkamali. Kung siya nagkamali, bigyan mo siya ng pagkakataon humingi ng sorry. Sir, kung ayaw mag-sorry, ito po, ikaw mag-sorry. Sir, ba't ako hingi ng sorry? Siya mali, tandaan niyo po,
malamang kaya hindi siya humihingi ng sorry. Hindi niya alam. Tingin niya, ikaw mali. Kaya ikaw mag-sorry. Now, kahit sino may kasalanan, hindi na importante. Ang importante kayo ay magkabalikan. Forgiveness is a sign that the person who has wronged you means more to you than the wrong they have dealt. Diba? Ganda po Or they nun. have done. Pag nagpatawa daw po kayo, ibig sabihin, mas importante yung taong nagkamali sa'yo kesa yung mali niyang ginawa. Totoo That's yan. what forgiveness is all about. At ang happy marriage, ayan po ang union of two good forgivers. Yan. So, napakaganda po na. Oo. Kung gusto niyo daw po magkaroon ng tunay na masayang pagsasama, dapat kayo ay two forgivers. So, ibig sabihin, 4 na beses kayo nagbibigay. Forgivers. Ano Hindi ba? di Dapat marunong po kayo magpatawad sa kahit anong kasalanan na gawin ng inyong asawa. Pag ginawa niyo po yan, makikita niyo po ang malaking pagbabago sa inyong pagsasama. Sasaya po kayo. Yes. Sa aming pagbabalik, itutuloy natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa po ang Buhay Unleashed. Diyan lang po kayo. Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Vic Garcia po muli. At Abeling Garcia, patuloy tayo sa ating itanong mo lang. Sa ating topic na ano-ano ang dapat gawin para mas gumanda ang pagsasama ng mag-asawa. Sa ating episode na So happy together! Okay, review tayo number 1. Number 1, pagising sa umaga, huwag mag-agahan kung hindi mo pa siya nayayakap at nahahagkan. Sabi naman po ni Jimmy Johnson, the difference between ordinary and extraordinary is that little extra kiss Yes. and extra hug. Number 2, kapag nagkamali ka, mag-sorry ka. Kapag siyang nagkamali, hintayin mo siyang mag-sorry. Sabi naman po ni Robert Skillen, a happy marriage is a union of two good forgivers. That's the reason why, kung gusto niyo gumanda pagsasama niyo mag-asawa, be a forgiver. Okay, ito Ito na, na. number three. Number 3, kung may problema ka sa asawa mo, huwag mong sabihin sa kumpare o kumare Ayan, mo. ayan. Actually, maraming guilty po dito. Ikaw, Oo. nakikinig ka. Isa ko sa napakalaking dahilan bakit lumalaki ang problema. May problema ka sa asawa mo, hindi mo sinasabi sa asawa mo. Sinasabi mo kay kumpare at kay kumare. O kung minsan naman, sinabi mo sa asawa mo, pero sasabihin mo rin kay kumpare at kay kumpare. Mare, hindi po maganda yan. Nakakasira po yan ng magandang pagsasama. O kaya sinabi kay social media. Mm-mm. Dahil kayo lang naman yung may problema, ba't kailangan pang ipaalam sa iba? Or 'di ba? Okay sana kung may maitutulong sila. Kaya lang madalas chismis lang ang hanap nila. Kaya kung kailangan talagang sabihin sa iba, siguraduhin mong makakatulong sila at hindi nila ipagkakalat sa iba ang problema ninyong dalawa. Ipo napaka-importante. Ako po, suggestion ko, ingat pong i-share ang inyong problema kay kumare at kay kumpare. Okay, normally po, itong si kumpare at si kumare, marami problema sa kanilang pagsasama. At kuminsan sabihin, ay nako, ganyan din yung asawa ko. Sabi lang, lalong nadadagdagan pa yung Oo, problema mo. nagagatungan. Nagagatungan ka. So, make sure po, hahanap ka ng tao kakausapin mo, hindi ka gagatungan. Oo. Gagabayan ka kung paano harapin, solusyonan ang problema. At normally po, hindi yan si kumare o si kumpare. Pero yung mga kumpare at kumare naman okay. Pero normally po, kumuha po kayo ng spiritual counselor o relationship advisor. Sila po yung tunay na nag-aral, pinag-aralan, nagbasa, na-experience kung paano solusyonan ang inyong problema. So, doon po kayo lumapit. Number 4, kapag may taong aaligid-ligid, huwag mong hayaan kayo'y maiwan sa isang Ayan. silid. Yan po, mga lalaki lalo na po. Kuminsan, may mga pagkakataon po talaga na may lalaking aali-aligid sa atin. O, sa babae O meron kahit din. na may asawa na, Oo, di ba? may asawa na. May Oo. aaligid-aligid. Ano mangyayari? Parang feeling mo, may gusto sa akin. Tapos, ano gagawin mo? Iimbitahin mo po magkape. So, doon pa lang may problema na eh. Bakit mo siya imbitahin magkape? Okay? Problema na po yan. Tapos, mamaya ano kasunod ng kape? Okay? Mamaya na isang silid na kayo, nagtataka. Paano kayo napunta ron? Nagkape kayo eh! Okay, gano'n din sa babae. May aali-aligid. Tapos, lalong sineksihan palakad. Takas siya, ba't may lalaking sumusunod sa kanya? Eh kasi feeling ng lalaki, nagpapaakit ka eh. So, punto po, huwag niyo palalagayan yung sarili sa isang bagay na tagilid. Lalo na, mapunta kayo sa isang silid. Or sa isang silid, lalo ni kotse po, yung hakatid nyo. Nako! Isang silid po yun. Kung minsan marami nangyayari na po kayo sa kotse. Ingat po! Kaya kapag may taong aaligid-aligid, huwag mong hayaang kayo ay maiwan sa isang silid para ang inyong relasyon
ay huwag tumagilid. Diba? Kuminsan po, kaya po tayo napapahamak eh. Pwede naman tayo umiwas, hindi tayo umiiwas sa iba. Alam mo nang yung babaeng yon, type ka. Oo. Tapos iimbitahin mo pang ihatid mo o sumakay sa Para sasakyan mo. masolo. Oo. Problema yun, hindi ba? Tapos si babae naman, alam mo nang may type yung kumpare Lalaki, mo sa'yo. oo. O yung lalaki. Tapos tatawagan mo pa, hello, pwede bang tulungan mo yung may problema ako dito sa bahay? Naku po. Ay nako, alam mo nang may yung mga ganung bagay, ang iiwasan nyo. Kasi po, dyan po nagsisimula ang lahat ng milagro. Okay? Mga problema. So, please, iwas. Number 5. Number 5, kung pinaghahandaan mo ang pagpasok sa trabaho, paghandaan mo rin ang pag-uwi mo sa asawa Ayan. mo. So, mababae, malalaki, pwede ito. So, normally, lalaki muna tayo. Lalaki, di ba? Normally, bago ka pumasok sa trabaho, ano ginagawa mo? Naliligo, Ano pa? nagbibihis, Ano pa? kumakain. Bakit kumakain? Para magkaroon ng lakas. May strength ka at marami pang iba, di ba? Kaya ka kumakain para may lakas ka. Pagdating sa trabaho, makakapagbigay ka ng Yes. todo sa trabaho mo. Ang ibig sabihin niyan, pinaghahandaan mo ang iyong trabaho. Ang hiling ko, kailan mo huling pinaghandaan ang pag-uwi mo sa asawa mo? Sir, ba't ko kailangan paghandaan ang pag-uwi mo sa syempre, trabaho? para magampanan mo rin yung pagiging mabuting asawa mo. Ayan. Kumisan po kasi may mga babae, nagreklamo. Pag-uwi ng asawa ko, pagod na, wala na kami na pag-usapan. Wala na. So, para bang wala na. Magkasama nga kami ng 10 oras. Pero halos lahat ng tulog siya. Ito problema po. Bakit ka ba nagtatrabaho? Di ba para sa pamilya mo? At isa doon, asawa mo. Tama. Kailan mo huding pinaghandaan ang pag-uwi mo sa asawa mo? Sir, paano paghandaan ang pag-uwi sa asawa? Number 1, pag-uwi mo sa asawa mo, siguraduhin mo hindi naubos ang lakas mo sa trabaho. Mag-reserve ka. Number 2, kung pwede ka magpunas, magpalit ng damit, mag-toothbrush, pag-uwi mo, pag-kiss mo sa asawa mo, fresh ka naman. Fresh ka. O kung hindi naman talagang ganon, at least pagdating ng bahay, maligo ka kagad para pagtabi mo sa asawa mo, fresh na fresh ka. Sa totoo lang, may mga lalaki, ikaw gano'ng karami sa inyo hindi naliligo bago matulog o hindi naliligo bago tabihan ng asawa niyo? Tama ba yun? Mag-isip ka? Minsan naman kasi yung babae rin, amoy naman O yan, sibuyas. mababay. Sibuyas, Paano mo paghahandaan ang pag-uwi ng asawa mo o pag-uwi mo O sa di asawa? ba, pag bago umuwi ang asawa mo, hanggat maaari, paghandaan mo, mabango ka naman. Ibig sabihin, dapat Oo. tapos ka na magluto at Correct. nakapaligo ka na. Oo, Yan. kasi baka dumikit sa katawan mo yung amoy bawang, sibuyas, di ba? May mga babae naman po, Paghandaan kung eh. nagtatrabaho naman, paano paghahandaan ng pag-uwi kay mister? Yes. So, mag-ipon ka, mag-nap, ang tawag doon, power nap, para naman pag dumating si Mr. may lakas ka. Ibig sabihin po, huwag ubusin ng lakas. Huwag ubusin lahat ng pasensya. Kung minsan kasi inuubos natin ang pasensya sa opisina. Pagdating ng bahay, isang pagkakamali ng mister, galit. Isang pagkakamali ni Mrs. Galit. Bakit? Inubos nyo lahat ng pasensya sa trabaho. Hindi po, maganda yun. Huwag uubusin lahat ng pasensya, magtira para sa bahay. Number 6, ang pera niya, pera mo. Ang pera mo, pera nyo. Yan. Kaya kung talagang mahal mo ang asawa mo, dapat ipagkatiwala ang lahat ng meron ka. Yan po, isa-usang tunay na magpapakita na mahal mo siya na pagkakatiwala mo yung pera. Kumisan po, alam niyo marami yung mag-asawa kayo. May pera si mister, may pera, Pera si si Mrs. Mrs. Oo. Ito hindi ko maintindihan. Di ba kasal na kayo? Ay, hindi ba nung kinasal kayo ang sabi nyo nagkasal sa inyo, and the two shall become one. Ibig sabihin, yung buhay ng dalawang tao magiging isa. Isa. Hindi ng buhay yun. Pati pera ng dalawa dapat magiging isa. Isa. Ang problema, gaano karami sa inyo, ang tagal na kayong kasal, ang pera nyo hiwalay pa rin. Tapos taka kayo, ba't ang dami yung problema? Kasi po, hindi nyo po sinunod yung pinayo ng nagkasal sa inyo, and the two shall become one. Totoo po yan. Yan po yung aming nakita. Napakaraming mag-asawa po ngayon ang nagkakaproblema sa relasyon dahil hiwalay ang pera. Ito pa. At dahil hiwalay ang pera, ang dali po maghiwalay ng pagsasama. Problema Naku, kaya mas maganda nating isipin na yung pera mo, pera niya. Yung pera niya, pera nyo. Diba? Kung mga babae, sabi niya, ba't ko magkakatiwala ang pera ko kay mister? Sabi ng isang babae. Sabi ko, Mrs., kung pinagkatiwala mo yung katawan mo, ba't hindi mo pagkatiwala yung pera mo sa kanya? O ganun din sa lalaki. Ay, nako. Mamaya, Mamaya, tutuloy pa natin ang ating kwentuhan. magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw.
Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Big Garcia po muli. At Evelyn Garcia. Patuloy tayo sa ating itanong mo lang segment, sa ating topic na ano-ano ang dapat gawin para mas mapaganda ang pagsasama ng mag-asawa. Sa ating episode na So Happy Together! Yan, review tayo. Number 1. Pagising sa umaga, huwag mag-agahan kung hindi mo pa siya nayayakap at nahahagkan. Okay. Number 2. Kapag nagkamali ka, mag-sorry ka. Pag siya nagkamali, hintayin mo siya mag-sorry. Kung hindi siya mag-sorry, ikaw mag-sorry. Yes. Number 3. Kung may problema ka sa asawa mo, huwag sabihin sa kumpare o kumari mo. Hindi ko maganda yun. Number 4. Kapag may taong aaligid-aligid, huwag mong hayaang maiwang kayo sa isang silid. Para ang inyong relasyon Ay hindi tumagilid. tumagilid. Sabihin mo, tukso, layuan mo ako. Hindi po. Ikaw ang lumayo sa tukso. Number 5. Yes. Kung pinaghahandaan mo ang pagpasok mo sa trabaho, paghandaan mo rin ang pag-uwi mo sa asawa mo. Yeah, parang dapat Boy Scout, Girl Scout, lagi kayong handa. Number 6. Ang pera niya, pera mo. Ang pera mo, dapat pera niya. So, nagawin niyo po kung di niyo pa ginagawa, tawag po dyan, kung may conjugal property, dapat may conjugal spending at conjugal money. Number 7 tayo. May mga pagkakataong parang mali ang ibigin siya. Parang lang yon, pero siguraduhin mali kapag umibig ka sa iba. Yan, may mga pagkakataon po, dumarating po sa mag-asawa, yung parang pag may malaki kayong pinagsamahan, ay isip mo, parang mali ang inibig ko siya. Totoo po yan, may mga pagkakataon po nangyayari po yan. Pero parang lang. Pero siguradong mali pag umibig ka sa iba. Marami Wow. pong gumawa niyan. Oo, kaya kapag nasa gitna ng problema, kuminsan baka magsisisi ka, di ba? Bakit siya pa? Pero kapag napag-isip-isip ka, malalaman mong, ay hindi pala. Tama pala na ibigin ang asawa mo. Pero kapag umibig ka nga sa iba, naku, magsisisi ka, bakit ginawa mo yan? Dahil kahit ano ang dahilan mo, mali ka. Yan po, kahit ano gawin niyo po, mali pag may asawa ka, umibig ka sa iba. Mali. At hindi lang po mali yung gagawin mo. Napakaraming mali ang mangyayari sa buhay mo. Bakit? Masisira ang relasyon yung mag-asawa. Ano epekto nito sa inyong mga anak? Ang masakit po kuminsan, hindi po natatapos yun sa pa-fling-fling. Napupunta po sa hiwalayan. Can you imagine yung epekto nito sa iyong pamilya? Masisira Lalo na sa mga anak mo yung buhay din ng ibang tao. So yun po ang problema. Kaya please, kung feeling mo parang mali ibigin siya, parang lang. Pero tunay na mali pag umibig ka sa iba, kaya huwag mong gagawin. Number 8, hindi sa lahat ng pagkakataon pwede mo siyang maintindihan. Pero sa lahat ng pagkakataon, pwede mo siyang mahalin. Ito ang ganda po nito. At sana maunawaan to lahat ng may asawa. May mga pagkakataon po sa buhay natin na may ginawang mali asawa mo. Yes. Maintindihan mo, okay lang. Okay lang. Kasi kaya ginawa niya kasi ganito. Pero aminin niyo po, may mga pagkakataon na may ginawa ang asawa niyo, hindi niyo talaga maintindihan bakit niya ginawa at paulit-ulit niyang ginagawa. Hindi mo mag-gets. Parang alam na niyang mali, ginagawa pa may niya. mga pagkakataon yan. Oo, tapos sabi niya hindi na daw niya uulitin, pero paulit-ulit naman niyang ginagawa. Di May ba? nagkakaintindihan, may mga bagay na ganyan nangyayari. Pero payo po namin, narating yung pagkakataon, hindi mo siya maintindihan. Pero lahat ng pagkakataon, anuman, pwede mo siyang mahal. Yung tipo mga alitit na bagay, pinalalaki pa. Yan. 'Di ba? O ang laki ng problema pero parang wala lang sa kanya. Kapag dumating yung ganitong pagkakataon, huwag mo siyang unawain. Malamang hindi mo siya mauunawaan. At kapag hindi mo na siya maunawaan, baka hindi mo na siya kayang mahalin. Kaya po, ang aming hingiling po sa inyo, ang payo namin sa inyo, pag dumating na sa pagkakataong hindi mo na siya maunawaan, ang payo namin, huwag mo na siyang unawain. Mapapagod ka lang, mauubos lahat ang lakas mo para unawain siya. Hindi na yung inisip mo. Yes, Kahit paano oo. pang unawa ang gawin ko, talagang hindi kita maunawaan. Mapapagod ka. Ito ang problema. Pag napagod kang unawain siya, mahirap mo siya mahalin. Hindi mo na siya mamahalin. Ang payo po namin sa inyo, may mga pagkakataon, tanggapin ko na, hindi ko siya kayang unawain. Pero, kaya ko siyang mahalin kahit hindi ko siya maunawaan. Huwag niyo po kakalimutan tong statement na to. May mga pagkakataong hindi mo na siya kaya unawain. Pero sa lahat ng pagkakataon, pwede mo siyang mahalin. Kasi po ang pagmamahal,
has nothing to do sa mga ginagawa niya. Yes, You oo. simply say, I love you. Kahit When you na do that, gaganda rin. hindi mo talaga siya maintindihan. Promise, gawin niyo po yan. At by the way, itong technique nito, hindi lang po para sa asawa. Pwede sa anak, pwede sa magulang, pwede sa kamag-anak. May mga pagkakataong may gagawin ng mga tao na mahal mo sa buhay na hindi mo talaga maunawa. Huwag mo Mahalin unawain. mo na lang. Mahalin mo. Number 9, huwag mong hayaan ang panandaliang galit ang maging panghabang buhay na pasado. Yan, may mga pagkakataon po, masasaktan ka talaga ng mahal mo sa buhay. Lalo na asawa mo. Pero hindi nga lang ito applicable sa asawa, pwede sa mag-anak o sa... Kung minsan, sa galit mo, dahil mo sasabihin, ang dahil mong gagawin. Ang payo po namin, huwag niyong hayaan ang panandali ang galit. Sumira po sa inyong relasyon ng habang buhay. Kumbaga, kung galit ka, huminga ka ng malalim. Diba? Pikit. Hit. O, bilang ka ng 1 to 10. 1, 2, 3, Tapos siguro manalangin. Pray. Diba? Malamang maiwasan mong gumawa ng mga bagay na hindi mo dapat gawin. At sigurado po, darating sa sitwasyon ng mag-asawa na magagalit ka. Oo. Huwag mo lang ilalabas ang galit mo sa pananalita at sa iyong katawan dahil baka may magawa kang maging katapusan ng iyong relasyon. Number 10. Bago matulog, manalangin sa Diyos. Ang inyong idulog, ang inyong relasyon para ito ay maayos. Totoo po, isa pong napakalaking gandang sekreto po sa pagsasama. Huwag niyo piliting kayo lang po ang magsama. Yes. Yung love niyo, mauubos. The good news is, kung gusto niyo maging maayos ang inyong pagsasama, humingi po kayo ng love na hindi nauubos. At yung love po na yan galing sa Diyos because God is love. Hindi po siya naubusan ng love. Ano ibig sabihin nun? Pagmamahal ng Diyos na sa inyo, kahit di nyo na maintindihan, mamahalin nyo pa rin. Yes. At yung pong kailangan natin sa maayos, masaya, at magandang pagsasama. Kaya nga, sabi nga nung kanta, there's no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, God cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know that He will carry it. Ano po ibig sabihin nun? Ano yung pinagdadaanan? Ano mang problema? Pag nilapit nyo po sa Diyos, tutulungan po kayo ng Diyos. Take note, He will be the one to carry whatever problem you have right now. Kung lalapit po kayo sa Kanya at hingin ng tulong, malamang maisalba po ng Diyos ang inyong pagsasama. Sana marami to tayong natutunan ha sa ating pinag-usapan ngayon. At next week, mas marami pa tayong pag-uusapan, kaya imbitahin po lahat yung mga mag-anak na manood po ng Buhay Unleashed. Closing prayer tayo. Ang mga nasa langit, maraming po salamat sa pagpapaalala niyo po sa amin na pwedeng kumanda ang aming pagsama o lalong kumanda. Lalo na po sa awa, tulong at gabay niyo. Tunay na gaganda ang aming pagsasama. Patuloy niyo po kaming gabayan na anuman po ang sitwasyon ng aming buhay. Lahat na ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kaya, Imbitahin niyo po ang mga taong mahalaga sa inyo na tumutok sa programang Buhay Unleashed. magsama-sama tayo tuwing Sabado alas 4 ng hapon dito lang sa 92.3 True FM. Ako po si V. Garcia. Ako naman po si Avelyn Garcia. Tandaan, ang Buhay Unleashed ay pagbabagong buhay, puso at isip. Pagtulong-tulungan po natin ilabas ang galing ng bawat Pilipino. Ang tagumpay ay makakamtan, masayang buhay, tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed.